Hello. Welcome back to our channel. May lakad kami kasama si Mother. Hi, Ma. Hello. Mag-drifting kami. Yan yung favorite hobby kasi namin pag weekend or pag Tuesday si Mother kasi senior, diba? So may tiningnan kaming for continuation to for properties na rental properties. And so far, dalawa talaga yung nagustuhan namin. Kaya medyo talagang masinsinan. Yes, and nag-clash ng konti. Like which one ang pipiliin namin. Yeah, kasi may mga pros and cons. Yung napanood nyo nga yung previous video. Lahat ng mga properties may mga pros and cons siya. Tsaka, so ninarrow down namin sa yung talagang magiging okay para sa lilipatan namin. Yes. So kung naka-curious kayo, yung unit number 2 and unit number 3, yun yung naging top 2 namin. Yes. Tapos ito gusto number 3. Kasi okay naman talaga siya. Maganda, may top floor, kumbaga, like yung loft para maging man cave niya or kung anong pwede naming magawa. Tapos yun nga lang, walang garage. Ayaw ko talaga ng walang garage. And then, medyo mahal pa. Yeah. So practicality and all, parang okay, nag-decide na lang kami. Yun nga, nag-base kami sa either maging practical or convenience, meaning nandun yung mga magagandang bagay, pero magbabayad ng extra. Kaya nag-decide na mag-forward kami sa unit number 2, which is 1,850 a month. And napag-usapan namin, itry namin pang i-haggle. Itatry namin pababaan, so hopefully pumayag. And then may mga conditions din kami. Kaya ngayong market kasi, pwede kang makipag-haggle pa. Hindi lang sa pagbili ng bahay, kundi pag-rent din. So, based sa pinili namin, nag-decide na mag-move forward kami sa practicality. Sa ngayon na mga dinadaanan namin, practicality I think is a better choice than kaysa sa magrenta ng mas mahal. Oo. Sa ngayon, swak naman sa amin. Si Mama naman, 6 months nasa Philippines, 6 months nandito. So, most of the time, kaming dalawa lang talaga doon sa unit. Yung main reason naman kasi diyan, kaya kami lilipat is gusto namin talaga na solo yung place. Masasabi na yung living space namin, yung unit number 2, nandun na lahat ng mga napag-usapan namin na gusto namin na key features para sa living space. And also, baka next year, hopefully praying na makabili kami ng bahay. Bumaba pa yung presyo. Hindi, pero yun yung ano nga kasi, on the fence pa kami when it comes to pagpasok sa homeowners again. Kaya nag-decide kami na mag-move forward na mag-rent ulit. Possibly for a year, depending sa market. Magpapadala tayo ng offer sa kanila para marentahan yung property. So ito, babasahin ko lang ha. Good morning. We looked at 4 properties yesterday and we would like to move forward with your unit if we can hopefully agree on a couple of small adjustments, considering we are going to be leasing for 1 year. For the rent, can we negotiate a bit and make it $1,750, considering additional utility cost of $250 to $300 per month? This would factor your mention of $50 less if we have renter insurance. Can we have the fake brick walls removed in the 2 bedrooms? Sanitize the whole unit? Deep clean the carpets, patch and paint the walls. Install curtain rod in the master bedroom only. And can we get the keys earlier, August 28, so we can measure and hopefully start to buy stuff? Since furnished, diba yung nirerentahan namin, so wala kaming bed, wala kaming
dining table, chairs, and madami ba. Marami pa. Tsaka yun yung gano'n namin yung ko sa mga gusto bumuelo na mag-negotiate ng magiging potential na rental nila. Rental space. Pwede niyong babaan either yung monthly rent nyo, kung may kasamang utilities, or pagdating sa itsura ng lugar, kasi yung pupuntahan namin, yung potential na lilipatan nga namin is yung mga bagay na yung current tenant, unang-una may pusa. Sobrang allergic ako sa pusa, kaya yun yung isa sa mga kondisyon na sinabi namin na talagang isa-sanitize nila yung lugar. Deep clean talaga. Tsaka yung naman, yung itsura ng lugar, may parang pegi na nilagay na wall doon sa mga kwarto na hindi masyadong more on minimalist kasi kami when it comes to walls and then decorations. Kaya yung malinis lang sana sa mata. Pero ito parang barena siya. Parang binarena, nilagyan ng tornilyo. Hindi pa namin tapos alam kita talaga na peki naman yung parang brick wall na feature na nilagay doon. Okay sana kung medyo bago pa, pero luma na din kasi yung fake na wall na yun. Yun din yung mga things to consider na i-consider namin dahil kasi nga magre-renta kami, hindi naman namin magiging bayot. Kaya may mga bagay na kailangan i-compromise, kumbaga. So, titingnan namin kung papayag pa sila sa mga kumbaga condition na nilagay namin. At hopefully, mag-push through sa presyo, deal. saka sa mga gusto naming mangyari. Consider din naman talaga namin swak din sa budget na sinusundan namin sa ngayon. Correct. Kasi sa ngayon, 1,800, pero nung dumating si Mama, naging 2,000 per month na yung rent namin, kasama na yung utility. So, we're hoping na ganun pa din yung amount, pero solo na namin talaga yung unit. And may garahe. Yun nga, isa sa mga points din doon is kaya sa Southton location na to, deep south. Para maranasan na namin yung gusto sana namin na masubukan is tumira sa South. Kasi sa South, prone to less hail. Yes. Saka, yun nga, hindi pa namin na-explore ng gusto ko yung side ng Calgary doon. Correct. And okay din na kung mag-decide na kaming kumuha ng house, meron na kaming compare na okay, Northwest ba? Stay sa Northwest or sa South? Kung tutusin kasi sa Northwest, komportable na kami, alam na namin yung mga paligid, nandito yung mga kaibigan namin, nandito yung simbahan na pinupuntahan namin. So halos established talaga kami dito sa Northwest. Pero willing kami i-try this time sa South side. And pwede naman kami magkaroon ng new friends sa South and church naman, ibang church naman. Papadala ko na, tapos hintayin natin yung sagot. Sana pumayag. Bumili si Mama ng lotto tickets kasi 40 million. So kung manalo, babalatuhan na lang kami ni Mama. So manalo na lang ang susunod sa Masbate. Si Mama walang nabili. Na tayo. Paborito ko, kare-kare. Sinigang, saka kare-kare. Okay na yun. Ano to? Kakatapos lang namin kumain dito sa Chopstick. Grabe ang sarap ng food nila. And sobrang nabusog talaga. Tigi-isa kami. Merong kare-kare, merong igado, tapos si Mama chop suey. Mga favorites namin. Parang first time yata
Oo, dito. Kasi more on memorial tayo. Tapos kami nandito sa Southwest, malapit sa Chinook. Pina-explore na kasi yung paligid sa South. Yeah. So, yun. Tapos mamaya magki-crispy cream, pero maghalo-halo. Sugar rush. Ito, dumating na yung halo-halo. Isa lang yung in-order namin para paghati-hatian na lang namin tatlo. Well, half kay Alex, tas yung half hati kami ni Mama dahil ito talaga ang mahilig sa matamis. Pinuking pa ako ha? Sige. Enjoy muna namin ang halo-halo. Hello, ito na. Sumagot na. Kakataas lang namin kumain sa chopstick. I-try nyo. Sobrang sarap talaga. So, ito babasahin ko na. Nakaka-excite, no? We will agree on 1,750 a month without removing brick wall accents. They are glued to the drywall. It does mean I have to hire a contractor to get it removed and finish the drywall, and with current rental budget, I will not be able to afford it. Carpets will be sanitized with carpet steamer cleaner. Walls will be painted by current tenants, and I will make sure they do it properly. Curtain rod will be installed in the master bedroom. You can get keys of the house by August 28, early if needed. So yan. Medyo official na. Yes. Lilipat na naman. Yes. Pero 1 year tapos solo na. Sobrang happy kami kasi pumayag sila sa 1,750. So yun. Malaking tulong na rin yun, kumbaga. So yun nga, sa mga naghahanap, makikita nyo, pwede naman kayo makipag-negotiate sa presyo. Hindi ko mo sinabi na yun na yung presyo, yun fix na talaga. Kaya yun din ang importante, syempre, magkasunduan kayo sa landlord nyo. Kasi at the end of the day, mas maganda yung okay yung relationship nyo kaysa sa alanganin agad sa umpisa. So happy talaga na 1750 pumayag. So makakatipid kami dahil katulad nitong tinitirhan namin 2,000 including na lahat. So parang magiging ganun pa din ang kalalabasan, 2,000. 1,700 tapos 250 to 300 yung utilities. So almost the same pa rin. Kaya I'm so happy. On track with the budget. Yes, kasi if ako kasi lagi akong may Excel file. Ayan, may Excel file kami ako parati. Tapos sinishare ko parati kay Alex para mapag-usapan namin kung go ba tayo or hindi, yung mga ganong bagay para hindi mapapasubo kumbaga. Yun nga. So yun, sobrang happy. So, stay tuned, baka sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na kayo para ma-up to date kayo sa mga pinagdadaanan namin dito sa Canada at yung resettling kumbaga after our long-term career break. Yun. And yung next step naman is magpapaalam kami doon sa current namin na landlord. At least it's official, we're moving again. So I guess until next time, bye. Bye. Bye.